Welcome back to my channel. So, andito muli si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, for today's video ay i-share ko naman sa inyo ang paggawa ng lesson plan. Okay, so isa talaga to sa most requested video kaso hindi ko siya nagagawa ng vlog kasi medyo busy, no? Pero this time ay i-share natin no, paano nga ba gumawa ng lesson plan o banghay aralin. Unahin ko na yung Filipino, no? Kasi nire-request to ng mga practice teacher at ng mga new teacher. So, para sa inyo tong vlog na ito, no? Paggawa ng lesson plan na A to J na naka-align sa RPMS indicators ngayon ng DepEd. Kaya tara, isa-isayin natin, no? Paano nga ba gumawa ng lesson plan gamit ang mga indicators or naka-align sa mga indicators. Panoorin ang pagpapatuloy ng video na ito. Kung gusto niyo po yung mga ganitong content ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And of course, pwede kayong mag-comment para sa iba pang mga topics na gusto nyong i-discuss natin. Thank you! Panoorin! So, tingnan na natin tong lesson plan na to o banghay aralin sa Filipino, no? Okay, so pumili lang ako ng MELCS or ng layunin. Pwedeng sa CG, pero yun nga, ang ginagamit natin kasi ngayon ng MELCS, diba? Okay, ang pinakapaksa dito ay yung pang-uring, panlarawan at pamilang. Okay, so ang focus ay pang-uri. Particular na yung panlarawan at pamilang. So, syempre, unang step na gagawin ay ano yung layunin ng iyong pagtuturo or gagawing lesson plan. Siyempre, bago natin mailagay yung paksa, ang unahin natin yung layunin na hahanapin natin sa CG or sa MELCS. So, ito yung kabuang layunin. Nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. So, dito, naglagay pa ako ng mga specific na layunin na nanggaling din naman dito sa pinakakabuang layunin or MELCS, no? So, una, natatalakay ang kahulugan ng pang-uri. Kasi kung mapapansin natin dito sa MELCS na to, nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. So, papasok dyan sa atin na ang paksa ay pang-uri. So, dinivide ko pa siya sa specific objectives. Ito nga yung nabuo ko. Natatalakay ang kahulugan ng pang-uri. Natutukoy ang iba't ibang uri ng pang-uri. So, ko lang siya, in-specific ko lang yung panlarawan at pamilang. Pwede tayong magdagdag ng specific objectives basta align pa rin siya doon sa pinaka-MELCS or yung kabuoang layunin. And then, pangatlo, napahalagahan ng gamit ang mga pang-uring panlarawan at pamilang sa iba't ibang sitwasyon. Okay, alam naman kasi natin na yung pang-uri malawak, no? So, meron pa yung kaantasan, meron pa yung mga uri. Okay? So, syempre, ano yung pinakatoon? So, dinivide natin siya para maging specific. Ano ba yung pinakatoon ng pagtalakay mo dito sa lesson plan? So, ganun, no? Kapag pumipili tayo ng objectives or ng MELCS sa CG or dun sa MELCS nga na pinagkukunan natin sa specific subject. Kagaya nito, wala naman talagang nakalagay kung ano yung focus, no? Sinabi lang, nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. So, dyan, kung gagawa ka ng specific objectives, magiging specific kung ano yung focus ng lesson mo. Wala namang problema doon kasi hindi mo naman binago yung MELCS. Nagdagdag ka lang or ginawa mo lang naman siyang specific. Gamit nga itong mga objectives mo. Okay, so edi nakapili ka na. Yun kasi yung first step, nakapili ka na ng MELCS mo or nailagay mo na yung mga layuning gusto mong mata mo sa araw na yon, no? Okay. Ano po dito yung kulay red? Ayan, so dito napapasok yung indicator na maiuugnay mo yung lesson mo within and across. So ito lang yung nakita kong mga objectives na matatalakay yung pang-uri. Pero for sure, marami pa. So, para to makita na yung mga kaugnay na MELCS within and across,
dito sa topic na pang-uri, buksan nyo yung CG or MELCS ng ibang subject. So, i-search nyo ano ba yung mga MELCS doon or objectives doon na tatalakayin yung pang-uri. So, para may ugnay mo siya or ma-integrate mo siya. So, ito dalawa yung nakita ko. Isa sa grade 9. Ayan, tapos isa sa grade 8 English. So, natatalakay yung adjectives or pang-uri. Okay? So, doon ko siya na-integrate. English and Filipino. Or, yung across ko, yung sa English, yung within ko sa Filipino. And of course, sabi ko nga doon sa iba kong mga vlogs, sa isa kong vlog, no, diniscuss ko doon na kapag nag-i-integrate tayo, pwede namang interdisciplinary, pwedeng intra. Dito sa lesson plan na ginawa natin, meron pa ako ditong integration na transdisciplinary. Pero kasi kung susundin natin yung sa indicator nga, kailangan na maipakita mo talaga na nag-integrate ka within and across kung ilalagay mo yung mga MELCS dun sa lesson plan mo na talagang nakapag-integrate ka. Hindi lang basta sinabi mo, na-integrate ko tong math, yung English, yung AP. Dapat makita anong specific MELCS yung na-integrate mo. So, yun yung una nating tatandaan kapag tayo ay gumagawa ng lesson plan na align sa RPM's indicator. So, yon. Edi na-integrate na natin. Pero, syempre, hindi lang naman pinakita mo na na-integrate mo, nalagay mo sa lesson plan mo. Kailangan, ma-execute mo siya dun sa pinaka, demonstration mo or pagtuturo mo. Okay? So, baba tayo. Yung ibang part naman dito, madali na lang namang intindihin, no? Etong pamantayang pangnilalaman, pamantayang pagganap, lahat yan makikita sa CG or dun sa mismong, nasa search lang. Okay? And then ito, ano lang yung mga ilalagay mo, ano yung mga gagamitin mong kagamitan. Okay, so dako tayo sa pamamaraan. So sa letter A, balik-aral. So hindi na ako naglagay dito, no, sa nakaraang aralin. O pagsisimula ng panibagong aralin. So hindi na ako naglagay ng balik-aral, no. Pero depende naman sa inyo kung maglalagay kayo. Kung related pa rin naman dun sa sa lesson na to, pwede kayo magbalik-aral. Next, yung paghahabi sa layunin ng aralin, ang nilagay ko dito activity. So, dito ko na nilagay yung pinaka mismong motivation. Ang title, Kahulamon ni Yorme. So, sabi ko nga kanina, nag-integrate ako transdisciplinary. Kasi itong lesson plan na to ay localized lesson plan. Meaning to say, ay yung mga nakapaloob na activities dito, dahil nga sa bayan ako ng Antipolo, lahat related sa bayan ng Antipolo. So, nag-localize ako. Para masapul, of course, yung mga indicator. Kasi may indicator tayo ngayon, di ba, na about sa indigenous people. Although, hindi na, malayo naman na siya dito kasi wala naman akong IP. O kaya naman, yung marerelate mo yung culture ng mga bata, yung language nila, ganyan. So, yung paggamit ng localized na mga activities ay isang pagpapakita na nare-relate mo talaga yung mga gawain mo dun sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga bata. So, masasapol mo yung indicator na yun, di ba? Okay? So, yan. Etong unang title, Kahulamon ni Yorme, ito yung napili ko kasi nga, ang gagawin dito ng mga bata, dahil pang-uri, so, may laman yung, kunwari, nagpadala si Yorme ng sa classroom namin ng box, Kahulamon ni Yorme. Naglalaman yun ng suman, mangga at kasoy. So, tatawag ako ng mga mag-aaral. Pero hindi nila sasabihin kung ano yung laman ng kahon. Ang gagawin nila, aamoy nila, pipisil-pisilin nila, ayan. Hanggang sa sasabihin lang nila yung mga katangian anong nakalagay dun sa kahon, and then yung audience nila, huhulaan kung ano yung specific na laman nung kahon. Na hindi sinasabi na yun ay suman, mangga, kasoy. Yan. So, doon pa lang ay naipapakita na natin yung idea ng literacy, or meron din tayo sa indicator, 'di ba? Na dapat yung mga gawain natin sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga bata doon na nasasapul natin yung paglinang ng skills nila sa literacy, 'di ba? Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga bagay na nandun sa loob ng kahon. And dyan din papasok yung higher order thinking skill na part din ng indicators natin ngayon na mag-iisip yung mga bata. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga classmates nila dun sa loob ng kahon, nag-iisip sila ngayon. Ano kaya yun?
gamit yung mga paglalarawang salitang binanggit ng mga voluntaryong mag-aaral na nandun sa unahan, na kumakapa, pumipis sila at umaamoy nung laman ng kahon. So, doon, napapalalim ang kaalaman ng mga bata. Okay? So, yon. Meron ako ditong nilagay na proseso para maipaliwanag ko dun sa nag-check syempre ng lesson plan kung paano yung magiging flow. So, ayun nga, pagtas ng gawain, nung nahulaan na nila, hayaan mong ipasulat sa mga bata or ipasulat mo sa mga bata yung mga salitang ginamit nila kanina sa paglalarawan. So, syempre, halimbawa, sinabi na mabango, mataba, kulay dilaw, or kung ano pa man. Ngayon, magtatanong ka na sa bata sa pamamagitan ng prosesong tanong. So, ano yung napansin nila doon sa mga salita na inilagay sa board tungkol doon sa mga laman ng kahon? Okay? Doon, lalabas syempre sa mga kasagutan ng mga bata. Ayun, puro mga salitang paglalarawan yun kasi sinabi mataba, ganyan. So yun, aantayin mo yun na lumabas sa mga learners pag nagtanong ka. And then kung gusto mo magdagdag pa ng activity kagaya ng ginawa ko dito, no? Samantala, bibitinin muna ng guro ang pagtalakay upang magbigay muli ng isa pang gawain. So ito naman, gumamit naman ako dito ng pie chart tungkol sa populasyon ng Antipolo mula 1990 hanggang 2015 consensus. So, pie chart. Ano ba itsura ng pie chart? Of course, mukhang pizza. Pie. Yan. So, pabilog siya. Papakita lang doon sa pie chart na yon yung population, yung pagtaas ng populasyon mula 1990 to 2015. So, syempre, susuriin ulit yun ng mga mag-aaral. So, ano masasapul dito na indicator? Of course, yung skills naman nila sa numeracy. So, hayaan mo na suriin ng mga mag-aaral kung tumaas or bumababa. Pwedeng sabihin nila na sa 2015, kalahati ng populasyon ay masasabing mas lalong tumaas. Or kalahati ng pie chart na yon na nagpapakita ay 2015 yung mas mataas. So, yon. Tatanong ng guro kung ano ang maaaring maging hinuha ng mga mag-aaral sa paglago ng populasyon sa Antipolo. Okay? So, localize siya kasi Antipolo pa rin yung focus. Kagaya din itong sa unang activity natin, Suman Mangga Kasoy, alam naman natin na may Sumaka Festival sa Antipolo. So, yun din yung pinagkunan. So, ayun. So, doon, pagsasamahin na ng guro yung naging kasagutan or naging bahagi ng gawain dun sa una at pangalawa para maipalabas yung paksang aralin. At yun nga yung pagtalakay sa pang-uri at ang mga uri nito. So, yung pamilang at panlarawan. So, ayun, discuss ka na sa bahaging to. Okay? Ito ay part ng letter D, pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. So, discussion lang. Yan, discuss. Pag nagdi-discuss tayo, syempre, kailangan nagtatanong ka rin para malaman mo kung nauunawaan ba talaga. So, kailangan ba tong A to J lagyan lahat? Hindi naman. Kung di naman kailangan at kung ano lang talaga yung hinihingi ng sitwasyon at ng oras, kaya 'di ba sabi, kailangan smart din naman yung lesson plan natin. So, hindi pwedeng maglagay ng maraming gawain na hindi naman kaya tapusin. No po. Basta nasapul mo na yung pinakalayunin mo at naka-align sa layunin mo, okay na yun. No, hindi naman kailangan punuin yan ng mga gawain na irrelevant na rin naman. Okay, so meron akong mga nilagay din ditong mga tanong sa pagtalakay which is makikita sa paglinang ng kabisaan. Pwedeng questions lang. Pwede rin namang activity. So, dito tinanong ko ano muli yung mga uri ng pang-uri at ano yung pang-uri, tapos ipaliwanag. At syempre, hingaan mo rin sila ng halimbawa ng pang-uring panlarawan, pang-uring pamilang, kung talagang naintindihan nila. And then yung third question, of course, lots to hots, naka-align na naman sa indicator. Syempre, kailangan ay yung mga questioning natin, simula muna sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap, which is marerelate nila yung mga experiences nila. Okay? And then, dito naman sa paglalahat ng aralin, or generalization na to, ihulog mo, ipapadala ko kay Yorme. So, tingnan lang natin, natutuhan ko na, kaya bilang kabataan, mapapahalagahan ko ito sa, so, i-complete lang nila yan, any paper, and then ihuhulog at ipapadala kay Yorme. So,
kayo na bahala kung ano yung itatitle nyo. Pero para maging relate pa rin, no? Doon sa Antipolo, yan pa rin. Yorme pa rin yung ginamit ko. Para magamit pa rin yung kahon. Okay. So, dito naman sa paglalapat or tinatawag nating application. So, yung title nito ay Bayanihan Tayo. So, 4 na group to. Yan. So, syempre, importante yung rubrics kapag tayo ay nagpapagrouping. So, dito masasapol natin yung specific objective natin na nagagamit yung mga pang-uri sa iba't ibang sitwasyon. Yung una, i-status mo. So, dahil nga malapit sila dito sa lugar na to sa Antipolo, so, paano nila maipagmamalaki sa pamamagitan ng paglalarawan yung kanilang lugar dito sa bayan ng Antipolo? Okay, i-status mo. So, groupings yan, no? And then, pangkat 2, ilarawan mo. Gamit ang kartolina, iguhit ang ipinagmamalaking hinulugang taktak ng bayan ng Antipolo. Tapos, ipaliwanag at ilalarawan ito sa klase. So, doon, lalabas yung mga pang-uri na pwede nalang gamitin sa paglalarawan sa hinulugang taktak. And then, pangatlo, vlog-vlogan. Gamit ang YouTube channel ng pangkat, gumawa ng vlog patungkol sa minamungkahing kakanin or kutkutin sa bayan ng Antipolo. Actually, pwede ka mag-provide dito talaga ng kakanin or kutkutin. Tapos, hayaan mong parang i-review ng mga bata through YouTube na para silang nagwa-vlog kung ano ba yung lasa ng kakanin or kutkutin or sikat ba siya dun sa bayan ng Antipolo. So, yon pwede nating ilagay, no? Okay, next, itula mo. Bumuo ng 2 saknong ng tula batay sa yaman, kultura, or pasyalan na makikita sa bayan ng Antipolo. So, lahat ng mga gawain na to ay nararapat na magpakita nung mga uri ng pang-uri na ating tinalakay, yung pamilang at panlarawan. So, yon. And then, ito nga, yung rubrics. Analytic ang gagamitin natin para talagang maipakita natin kung bakit mababa or mataas yung kanilang naging grado sa bawat kategorya, paksa, presentasyon, kooperasyon, at oras. And then dito, panuto, isulat sapat lang ang titik PL kung ang salitang nakasalang guhit ay panlarawan at PM naman kung pamilang. So, nakapila ang mga mag-aaral sa Baitang, sa bulwagan ng San Juan National High School, sa Antipolo rin to, no? So, lahat ng nakalagay dito ay may kinalaman sa paksa at localized pa rin, no? Sa bayan pa rin ng Antipolo. So, yun. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation, nakadepende naman sa'yo kung maglalagay ka dito ng takdang aralin. Or kung mababa itong scores nila dito sa pagtataya, pwede kang maglagay dito ng remediation activity. So, yun. Yun yung pagra-run through lang natin dito sa part ng pagbuo ng isang lesson plan na localized din. Okay? So, yun lang naman. So, ayun, may tumawag, no? Okay, so yun lang naman. Ayun, no, may tumawag. Pero, carry lang naman. So, ayun nga, yun na yung video about sa pagbuo ng isang banghay aralin sa Filipino, no? So, medyo mabilis ba? So, kung kailangan nyo yung kopya para makita nyo rin kung saan ko nilagay yung mga activities per part ng A to J, pwede nyo namang hingiin sa akin. I-message nyo lang ako sa aking messenger din sa H Maglalang. So, hanapin nyo na lang. Ayan, so nagre-reply naman ako. Pag mabagal lang, syempre patawad na. Okay, so dun sa lesson plan maipapakita natin, alam naman natin na yung mga lesson plan or banghay aralin na ginagamit natin is just a plan. So, hindi ko masyadong in-execute sa video kung paano siya ginagamit talaga. No? So, nagbigay lang ako talaga ng keywords kung paano mo siya pwedeng gamitin or yung mga activity doon na nilagay ko. No? Pero, nakadepende pa rin siya kung paano mo siya i-execute ng live. Ano? So, yun yung importante. Talaga kasing may nababago pa naman doon at nadadagdag pa. No? At wala rin naman talagang perfectong lesson plan or demonstration. Lahat, syempre may i-improve pa tayo. So, yun lang. Sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Bye!